Hi, wow life, another video, another share guys, another POV. So ngayon guys, magbibigay tayo ng point of view sa nangyari kagabi na supposedly ay dapat silang Rachel ay excited din siya na may mga magagandang ibabalita sana sila sa atin kagabi. Maybe it's related sa pagpunta nila sa Davao. So maganda sana 'yon. Kaso medyo nasira ang mood ng dalawa dahil din sa mga mapanirang comment. Pero syempre bago ang lahat, sa mga gustong umorder ng ating Wow Life Key Sleep and Chic Tint, ito po yung gamit ko ngayon. So bagay na bagay po siya sa kahit anong kulay or skin types, ganon. And 30 pesos only guys. Sa mga gustong mag-order, i-ano nyo lang ako. Message me sa aking Facebook Miss M's Life, and doon na tayo mag-uusap sa mga iba't iba pang kailangang pag-usapan. So ngayon, bago ang lahat, don't forget to support and subscribe Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rob Ruel of Malalag, Rachel Morales Vlog, at sa lahat ng Team Kalingap. Syempre guys, isama na natin sa suporta natin ang Team Ruel. And of course, maraming salamat sa suporta at pagmamahal nyo sa aming mga KRORD. And syempre, maraming salamat sa mga hindi pag-skip ads. Anyways, this is just my opinion, this is just me, this is just my take kung sa mga nangyayari lang kagabi, and maybe mag-comment din kayo kung anong nasa isip nyo and kung anong mga posibleng solusyon sa mga ganong problema. Ako lang ba guys, kagabi habang inaayos ko yung mga orders nyo sa aking lip tint na ganito, kasi may mga orders kahapon, so nagpapasalamat ako sa mga nag-orders. Kumbaga busy lang ako. Kumbaga, habang nag-aayos ako, kahit gabi na, yung live ni Langga Rachel ay naka-tune in naman ako. Pero, hindi ako aware kung anong nasa comment section. Kasi, syempre may pagka-marites ako onte, kaya medyo na-excite din ako sa, sa title. Siguro may mga updates sila sa kung anong mga ganap nila. And then, biglang natigil. Kasi silang Rachel pala ay napikon na sa comment section. Oo, kasi may mga suggestion siguro. Or, I'm not really saying na suggestion. Kumbaga, let's say, demanding ng mga fans na baka may mga masasakit na comments doon na talagang nasaktan siya. At nasabi nga niya sa comment or na-post nga niya sa kanyang FB na unfair. Kumbaga, naisip nga niya na unfair daw yung iba sa kanya. Ay, this is the reality lang, Rachel. Sa mundong ito, unfair talaga yung ibang fans, no? May mga fans talaga si Dodong na ayaw talagang manood sa'yo, at may mga fans ka din naman na ayaw din kay Dodong. Nagkataon lang talaga na ang supporter ni Ruel ay mas marami lang kaysa sa'yo. Pero, hayaan mo na lang, Rachel. I think this is not the issue din naman na ang ikinasama ng loob nilang Rachel, or baka dala-dala na lahat to. Since nababwisit na sana kami, kumbaga nag-aanuhan na kami ni Wow Life ng comment. And then natawa ako bigla, kinilig naman ako sa part na si Dodong ay talagang nag-live lang siya ng mga ilang minuto para may pagtanggol niya silang Rachel. Ay, sa part na yun talagang andon, ramdam na ramdam mo yung pagmamahal ni Dodong. Talagang mararamdaman mo kung nasaktan silang Rachel ay mas lalo siyang nasasaktan. Kaya pagpapasensya nyo na si Dodong kung minsan may mga masasakit siyang nasasabi na ayon sa live ko kanina ay sabi nila ay si Dodong daw ay tinataboy na yung mga fans. Hindi po, kasi sometimes kapag kagalit ka na, nadadala ka lang sa emotion, na carried away ka sa nararamdaman mo, you see words but then you really don't mean it. 'Di ba? Pag galit tayo, may mga sinasabi tayong mga masasakit na sinasabi, masasakit na salita, pero hindi naman talaga natin totally na minimin, 'di ba? 'Di ba? Ganon. Kaya pagpapasensyahan na lang din natin si Dodong sa mga nasasabi niya kagabi, kasi talagang gusto lang niya talagang may pagtanggol silang Rachel, mag-voice out din siya sa mga fans niya, sa mga solid makaruel na wag naman kayong ganon. Yung tipong kung hindi nyo kayang panoorin silang Rachel, kahit na masakit din sa kanya na sasabihin sa inyo na
wag nyo na rin akong panoorin. Pero ginawa niya kasi mahal na mahal nga niya si Langga Rachel. So, hi, sa part na yun, kinilig ako na na mararamdaman mo talaga yung love niya kay Langga Rachel. Kumbaga, now you know guys, na kung anong mararamdaman ni Rachel ay parang doble pagdating kay Dodong. Na kung anong mararamdaman ni Rachel pag nalungkot, pag nasaktan, talagang doble ang dating kay Dodong. Siya yung unang masasaktan. So sa mga sulit dyan, sa mga nagmamahal sa yung one-sided love, ika nga, kung hindi nyo talaga kayang mahalin si Langga Rachel or hindi nyo kayang mahalin si Dodong, talagang hindi nyo kayang tanggapin ang dalawa, ay at least irespeto na lang, no? Respect na lang din para for the sake sa pagmamahal nyo kay Dodong or yung pagmamahal nyo kay Langga Rachel. O, diba? Diba? Ang malinaw na malinaw sa akin kagabi is napikon talaga si Langga Rachel, na parang umiyak talaga siya. Makikita mo siya sa pag-relive niya. And then, yung pagmamahal ni Dodong. Kung sa mga may duda pa dyan sa pagmamahal ni Roel kay Rachel, ambot na lang sa inyo. Talagang para sa akin, yung pagmamahal ni Dodong talaga namang, umaapaw. Talagang ang bonggang-bongga. So, yun naman talagang isang bagay na sure tayo dyan at proud na proud tayo dyan at matagal nating inaantayan na talaga namang makamit ni Dodong yung oo niya or yung oo ni Langga Rachel. Siyempre, mahal na mahal talaga niya si Langga Rachel. Kaya parang iisa lang sila ng nararamdaman. So, nakakahaba ng hair yon, Langga Rachel. Parang hindi na tayo na-focus sa issue, no? Kasi kapag iniisip ko talaga yung ginawa ni Dodong, kasi akala ko mag-isang oras pa yung live niya. And then biglang wala na kasi yun lang din yun, mga ilang minuto lang din kasi pinapaliwanag lang niya, nalalabas lang din niya yung sama ng loob kasi because of Langga Rachel. And guys, sa mga fans dyan, kalma din naman na kayo kasi yung live ni Dodong upcoming pa naman. So ibig sabihin, for sure, aware naman si Langga or aware naman si Dodong no nagla-live yung Langga niya, syempre, aantayin niya yung matapos bago siya magsimula ng kanyang live. Ganon naman talaga sila kasi nagsusuportahan silang dalawa, 'di ba? So, sometimes ay maging sensitive din tayo pagdating kay Rachel kasi talagang minsan kahit sasabihin natin sa kanya na be strong, huwag pikunin. Siguro may mga pagod galing sa eskwela, mga ganito ganyan, nadadala na si Langga Rachel, naging pikunin. Kaya siguro ang may advice ko lang kay Langga Rachel, I know how you really feel because I used to have that kind of feeling. It's so sad, it's so bad trip, nakaka-bad trip talaga. Tatagan mo na lang talaga yung loob mo, Langga Rachel, no? And tanggapin mo na lang na hindi lahat talaga na kaya tayong mahalin, kaya tayong respetuhin. Kumaga, ikaw na lang yung mag-adjust sa kanila. Ikaw na lang yung tipong mag-adjust, magpakatatag, yung tatagan mo na lang talaga yung loob mo, yung tipong hindi basta-basta mapikon or hindi basta-basta ng basher, mabubwisit ng basher, yung tipong yung basher ang mabubwisit sa'yo. Kasi, kahit ano pa man ang sasabihin ng mga bashers dyan, imima lang naman yan sila pagdating sa aming mga solid supporters mo. Kasi kami nakikita namin yung tunay na ikaw. And ikaw din mismo, nakilala mo yung sarili mo, higit pa man sa kanino man. 'Di ba? So, kung alam mo na hindi naman totoo yung sinasabi nila sa'yo, so be it. Kumbaga, bayaan mo sila. Hayaan mo sila. And focus lang sa goal. Focus lang sa goal. Ganon. Anyways, ayun lang. Maging ka na lang talaga. Maging strong. And palaban, siguro, no? Kailangan din nating i-consider na kahit kaming lahat nakikiusap sa mga fans na ganito, ganyan, hindi talaga nila yan papakinggan Langga Rachel. Kasi may mga basher talaga, pag sinabing basher, talagang wala talaga silang amor pagdating sa'yo. Kumbaga, ang aim lang talaga nila is mainis ka, mabuisit ka. Ganon, kasi inis na inis sila sa'yo. Parang hindi ko alam kung hindi natin maintindihan kung bakit. Pero yun nga lang, tatagan mo palalo yung loob mo. And tanggapin na lang natin kung may mga bashers talaga. May mga demanding. Ay, nakakakilig na nakakainis. Ano ba yan? Alam niyo yun?
So, yun na nga mga langga. Syempre, kay Dodong and kay Langga Rachel, sabot-sabot ra jud mo. Yun talaga yung magiging ano dyan, the solution. Yung talagang kahit na gaano kagulo sa labas, dapat kayong dalawa maayos pa din kayo. Dapat kayong dalawa matibay. No? At hindi kayo basta-basta nagpapa-apekto sa kung ano mga sasabihin ng kung sino man dyan, masasabihin ng mga, lalo na sa mga bashers, no? Huwag kayong magpapa-apekto. Kaya nga, hindi ko masyadong ma-absorb yung inis ko kagabi, kasi si Dudong naman, nagpapa-cute sa live nilang ga Rachel, yung tipong, smile ka na dyan ga, tapos nag-smile na silang ga, kasi medyo naging maganda na din yung mood niya, kasi ando na, kumbaga, pinatatahan siya ng mga viewers, andun may mga viewers, marami ng mga viewers, kaya silang ga Rachel kahit papaano naging kalmado na siya at napapatawa na siyang ganon. Hindi ko talaga kumbaga yung sarili ko na-focus ko sa na-focus ko sa ka-sweet sa relasyon, yung tipong talagang unang-una mong mapapansin is yung love ni Ruel para kay Langga Rachel. Andun yung kahit na sinasabi ng ibang tao na sana hindi ganon si Dodong, na parang tinataboy niya yung mga fans niya, pero ganun dahil sa pagmamahal niya kay Langga Rachel, automatic na yan, matik na yan na yun yung magiging reaction niya talaga sa nangyayari kagabi. Na iyak kasi si Langga Rachel and then talagang nasaktan, kaya mas masakit yun para kay Dodong, kasi mahal nga niya yun si Rachel, mahal nga niya, nagmamahalan nga sila, so ganun lang yun. So nakita nyo guys kung anong epekto ng mga one-sided love, one-sided supporters, na kung may isa sa kanila ang sinasaktan nyo, ang mga sinasabihan nyo ng hindi maganda, walang ibang nasasaktan, kundi sila pa din naman, di ba? Kumbaga domino effect yan, di ba? So wala na tayong magagawa sa mga fans na talagang maka-Ruel lang, maka-Rachel lang. Ayun. Kay Langga Rachel, treasure mo na lang yung mga positive comments. Doon ka na lang mag-focus sa mga positive comments. And then, wag mo nang pansinin yung mga negatibong comments sa baba, lalo na kung alam mong nakaka-bad trip or hindi mo kayang tansyahin or hindi mo kayang i-handle. And then, kung may mga suggestions, kung lalo nang, kung sa tingin mo masyado nang demanding, hindi na rin maganda, pabayaan mo na lang yan. Kasi ilan lang naman yan sila, marami naman, libo-libo naman ang nagpapa-shoutout sa'yo, nagpapapansin sa'yo in a good way. Yun na lang sila, yun na lang yun ang isa-shoutout mo, ganon. Para maiwasan yung ganong mapipikon ka, para maiwasan yung ganong matigil yung live mo because of this insensitive comments ng ibang mga tao. Kasi the more na ipinapakita mo yung weakness mo, like for example, maiyak ka, is the more na inisin ka ng mga fans. Actually, hindi natin alam kung talaga bang maka-Ruel or sadyang mga bashers lang dyan, tamang trip lang, ganon. Pinagtitripan lang nila talaga lagi yung live mo, kasi alam nila na napapansin mo yung mga negative comments. Ganon lang yon. So, sana lang Rachel, mas magiging matatag ka pa. Lagi nating gamitin sa mga ang motto natin, 'di ba? Embrace positivity, avoid negativity. It helps a lot actually kapag ganun. So, ayun, maging matatag ka pa lalo, no? And sana alam yun, wag masyadong magpapapikto sa kung anong sinasabi ng mga bashers, kasi yung mga basher naman niya, yan, ay tamang mema lang naman yan. Kumbaga, yung sinasabi nila ay tansya-tansya lang din naman na yan, kasi hindi naman nila nakikita or nakilala yung totoong ikaw. Ikaw yung mas higit na nakakakilala sa sarili mo, kaya kilala mo yung sarili mo, wag kang masaktan kung anong sinasabi nila sa'yo. Ganun lang yun, kasi this is it na talaga. Andito ka na talaga sa sukmed, regardless sa kung anong edad mo, ay yung mga basher will never consider it na, ay, 18 pa yan si Rachel, hindi natin pagsasabihan ng ganito, hindi natin pagsasabihan ng ganyan kasi nasasaktan pa yan. No, no, no. Hindi sila magiging considerable or magiging, hindi sila magiging, aware na nakakasakit na sila sa'yo sa mga sinasabi nila. No, wala silang ganyang pakiramdam. They are very insensitive. So, ayun guys. Si Dodong naman, ayun, nakakakilig lang yun.
One thing is for sure is yung talagang pagmamahal niya kay Langga Rachel, talagang kagabing ramdam natin yon. Wala nang duda. Ako nga mismo, wala nang duda. Wala. Mahal na mahal talaga niya si Langga Rachel kasi alam mo yon, yung live na yon dapat kagabi is supposedly magandang balita sana yung ihahatid nila sa atin, no? Kaso may twist. Yun nga yung nangyari kagabi. Pero hindi naman talagang totally naging pangit kasi nag-relive naman silang Rachel. Kumbaga, nag-relive siya. Pilit niyang nilalabanan yung nararamdaman niya kahit malungkot, gano'n. And nakita din naman natin yung suporta ng mga tao kagabi na pinatatahan nga nila silang Rachel and kahit paano ikumalma naman din, di ba? So, ayun. Kalmahan mo lang talaga, Langga Rachel. Kalma, baby, kalma. And, wag ka nang malungkot or wag nang sasama yung loob mo na marami kay Ruel na sumusuporta and then sa'yo, ilan lang, mambabash pa sila. Kumbaga, i-appreciate mo na lang yung kung anong nasa sayo, kung sino yung nandyan dyan at nakasuporta sa'yo. Focus ka na lang sa mga positive comments and na lang, just be thankful dahil suporta nila, may suporta kay Ruel. Just be thankful kasi nakita nila or may suporta pa din. Kasi si Dodong naman, dala-dala din naman yung yung pangalan mo always naman yon, di ba? So, in time, makikita din nila yung kagandahan ng loob mo, kagandahan ng ikaw. Yung kung anong nakikita ni Dodong sa'yo, ay in time, makikita din nila yan. Sa ngayon, hindi natin sila mapipilit. Kung makarawel lang talaga sila, hindi makarawel lang sila. Kung sino yung makarachel, hindi makarachel. Diba? Kung sino yung nagmamahal ng Rochelle, talagang Ruel and Rachel. So, ayun. Basta always kalma. Kalma. Pero Langga Rachel, kidding aside, nakaka-touch talaga, sobra yung pagmamahal ni Dodong para sa'yo. Kung ramdam ko nga, how much more ikaw, alam kong ramdam na ramdam mo. Kaya, sana, sa relasyon yung ito, value. Kumbaga, sana ilabas nyo yung relationship nyo sa kung anong mga mangyayaring issue dito sa kakaharapin nyo pang mga issues kasi, parang ang daming mga problema, ang daming mga bagyo, mga kung ano-anong ganito, ganyan. Kaya kailangan mo lang talagang magiging matatag, magiging pasyensyusa, bawal pikunin, and tatagan mo lang talaga yung loob mo, no? And yun lang, maging masaya. Maging masaya para iwas bad trip. So, yon lamang po. Maraming salamat. And kung meron kayong mga advices for Rachel na you think nakakatulong sa kanya, comment down below kasi babasahin ko yan. Para kung sakaling may time si Rachel and then mag-scroll up siya or sa magtingin-tingin siya sa YouTube and then makikita niya yun, who knows, diba? It helps her also. But then, in time, syempre, magiging malakas din silang Rachel, magiging marunong in time, mas magiging wais siya. In time, mas marunong siyang magiging magbalanse sa mga bagay-bagay. So, unti-unti, magiging din yan. Lalabanan or malalabanan din nga yung basyo, yung tipong manhid na siya sa mga sasabihin ng iba. Ganon. Antayin natin yung mga oras na yun. Ay, nako. Basta, stay strong, stay in love, and embrace positivity, avoid negativity. Bye!